Masayang araw po mga ka-PL. O eto, video kumakalat po ngayon sa social media mga kababayan. Harap-harapan pong siningil si Bongbong Bangag mga kababayan sa kanyang estate tax na 203 billion. Hindi na naman po ito ipinakita ng mainstream medyang bayaran mga kababayan. Kilala po ninyo kung sino-sino. Ito mga bayarang media na laging nagtatago sa ganitong mga isyo. Maliban po sa medyang pagmamay-ari ng gobyerno, yung mga bayarang media talaga na kilala ho natin mga kababayan, aba nilagbasan po itong itong balitang ito. Bingi-bingihan, bulag-bulagan sila. Hindi po nila pinick up o itinago nga sa harapan po mismo ng maraming tao, mga kababayan. Siningil si Junior Bangag sa 203 billion pesos na estate tax. Napakaraming politiko na mga naningil sa kanyang estate tax na yan. Pero ngayon, yung mga politiko na yon, wala na. Kakampi na ni Bangag. Kakampi na, nanahimik na. O, namalitahan yata, mga kababayan. O, ito po yung video. Panoorin po natin at ikalat po natin sa social media, mga kababayan. Kasi itinago po ito ng media. Tayo na lamang po ang magkalat nito. Para lagi pong naaalala ng mga Pilipino na itong si Junior Bangag mayroong estate tax na 203 billion pesos na dapat singilin ng mga Pilipino. O ito na. Mr. President, if you paid the estate tax, that would form part of the income of the government. Yes. And you could use it for AFP modernization, or the poor, or for building schools. So that is a very important thing. Anyway, sir, my next question also was about 2 years ago. I asked you, in the last FOCAP luncheon with you, I asked you about the Arelma assets. The? Arelma Oh my assets. God, I haven't heard that word in Yes, almost 20 years. but sir, your lawyers are finding the case up to now in New York. These were originally funded in 1972 when your father declared martial law, Yeah. using a shell corporation named Arelma in Panama. Arelma placed around $2 million in a brokerage account in Merrill Lynch. And much, much later, Arelma told the PCGG the assets form part of your parents' ill-gotten wealth. And the bearer forms pertaining to those assets were turned over to PCGG. But you, through your lawyer, blocked the actual turnover by Merrill Lynch to the Philippine government. It's stuck somewhere in a Singapore bank. In the last FOCAP luncheon, I asked you for an update on the case, and you specifically told me, talk to my lawyer. Again. Yeah. May I therefore now ask you to give me the name of your lawyer and how to get in touch with him, and could you tell him, please, that I will be calling him and I have your permission to talk to him. Thank you. Yes, please do that because I cannot add anything Yes, to sir, but In fact, I was how do going to get in thank touch you with for your all the lawyer? information that you have provided us here today because I don't know these details. Even when we were in the States, in exile, even when we were in the States, I was not involved in any of these legal proceedings. And since I came back, after the 6 years that we were disallowed from coming home, those cases again went to court, and I don't know what's happened to them anymore, quite frankly. So my lawyers will know. So again, feel free to give them a call.
Could you give me a point person in the presidential palace to talk with your lawyer? Sure. They're not Who? here right now, so I'll have to speak to them, and they'll be in touch with you. Thank you, sir. Oh, hindi niya na naman daw po alam. Lagi na lang ganito tong mama na ito, mga kababayan. Kahit magpresidente, hindi niya alam. Kahit gumawa ng proyekto, hindi niya rin po alam. Ano ba alam mo, Marcos? Imposibleng hindi mo alam yung 203 billion estate tax na yan. Eh matagal lang sinisingil sa inyo yan eh. Sa pamilya Marcos, napakarami nang sumingil yan sa inyo ng mga politiko. Sasabihin mo ngayon, hindi mo na naman alam. Hindi po makakalimutan ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nakakaalam dito sa estate tax ninyong ubod ng laki na tinulog-tulugan nyo lang, pero yung mga simpleng mga mamamayan, kapag ka na-delay lang sa pagbayad ng mga buwis, aba, sangkatutak ng mga, ng mga tawag nito, mga letter na dumarating para pagbayarin sa kanilang mga buwis na hindi nabayaran kaagad. Pero ikaw, naging presidente ka na lahat-lahat. 203 billion pesos, hindi mo mabayaran. Eh, ayon nga kay Saldico, meron ka daw 100 billion na insertion kada taon. Aba, nakailang 100 ka na. Kung hindi ako nagkakamali, sa 4 na taon mo, kung totoo yung sinasabi ni Saldico, meron kang 100 billion na insertion taon-taon, edi meron ka ng 400 billion, edi sana kayang-kaya mo ng bayaran to. Aba, magbayad ka naman, sir. Mahiya ka naman po. Mga simpleng Pilipino, ang mga simpleng, mga maliliit na mga negosyante, patas kung lumaban, nagbabayad ng mga buwis, ng mga amilyar, pero ikaw, tinulugan mo lang yung 203 billion. Kasamaang palad, pagkakampi mo pa ang media, mga bayarang media. Hindi naman po lahat, no? Marami pa rin naman po mga media na mga matitino, hindi bayaran, lumaban ng patas, kaya ayan, pinag-initan hanggang sa tinanggalan ng prangkisa katulad ng SMNI, pero hanggang ngayon lumalaban ng patas. Patas din ang pagbabalita. Ba? Mga mainstream media mo talaga, busog na busog din sa'yo. Yung mga bayaran lang. Meron pa naman po ibang marami pa rin naman po matitino. O di ba? Aanga-anga na naman siya. Anga-angahan na naman. Halos makipagtalo na siya dun sa ali, mga kababayan eh. No? Hindi po ganyan ang asta ng isang presidente. Simple lang naman sana isasagot doon eh. No, kung talagang matino itong presidente na ito, sasabihin niya lang, teka, i-review natin yan. Kung talagang meron kaming dapat bayaran na 203 billion na estate tax, babayaran namin yan, pero kaklaruhin muna namin. Yung mga ganon, hindi eh. Talagang dininay niya ho sa maraming tao sa harapan niya, mga kababayan eh. Dininay niya eh. Wala akong alam dyan. Lagi ka na lang walang alam. Bumaba ka na kung wala kang alam. Di mo ba? O eto pa, isang balita, mga kababayan. Sa mga hindi po napanood, etong mga sinabi ni Auntie Claring tungkol sa mga teacher, lalong-lalo na nung matapos po ang pamamaril sa isang pribadong eskwelahan sa Zamboanga City. Di ba guys, sinisi po ni Auntie Claring, mga kababayan, ang mga guro na minsan daw ang mga guro, sila pa daw itong nagtuturo sa mga estudyante para maging walang modo. O eto ho yung video, mga kababayan. Kahapon hindi ko po naipakita sa inyo. Ngayon, kinalkal ko talaga para mapanood po natin at wag ho tayo mapagsabihan ng mga trolls na fake news. Kasi ang mga trolls, hindi po sila nanonood sa
mga bidyong kapalpakan po ni Auntie Claring. Lalo na po yung mga trolls na hanggang ngayon tumatanggap pa ng limpak-limpak na salapi. Nagpapakayaman mula rin sa kaba ng bayan. O ito na si Auntie Claring, panoorin ho natin mga kababayan. Pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin sa lahat, magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamarisan. Mga guro, ano masasabi nyo sa mga paratang sa inyo ni Auntie Claring? Papayag ho ba kayo mga guro na isisiho sa inyo ang mga nangyaring pamamaril sa Ateneo di Zamboanga? Ayan, minsan daw ang mga guro pa ang nagtuturo ng kabulastugan. Kulang na lang sabihin niya, mga guro din minsan nagtuturo ng kalokohan niya sa mga estudyante Sino ba guro mo nung nag-aaral ka? Baka isa ka sa naturuan ng kabulastugan. Kaya pala, bulastog yung ugali mo, madam. Ikaw, ang naturuan ng gurong bulastog. Kaya ngayon, bulastog ka. Ala ka, Auntie Claring, mga guro, galit na sa'yo. Marami na ako nakikita, mga kababayan, na mga post ng mga guro. Si Auntie Claring binabanata na po ngayon. Nako, paano pag nag-aklas yung mga guro at mag-protesta sila laban sa'yo at sabihin ng mga guro na, Mr. President, Bongbong Marcos, di ba, manawagan ng mga guro, pwede ba palitan nyo na yung ASEC ay yung USEC ninyo na si Claring, palitan nyo na yan kung ano-ano na sinasabi. Kami itong mga guro na matino, kaming naghahanap buhay, lalo na yung mga guro, mga kababayan, na nasa bundok po naka-assign, na maglalakad po sila ng ilang kilometro, pati yung sapa na napakalakas na current, kinakailangan nilang lumusong para makatawid lang doon sa sapa, lalo ngayon nag-uulan. Nilulusong ng mga guro yan, nagbibit-bit lang po sila ng pambahay na damit habang lulusong pagdating sa eskwelahan, doon na mabibihis. Yung hindi po biro, yung kanilang ginagawa, tapos sasabihin mo, Auntie Claring, na minsan ng mga guro nagtuturo sa mga estudyante para hindi maging para mawala ng modo yung mga estudyante. Grabe ka naman sa mga guro natin. Hindi mo nakikita ang sakripisyo ng mga guro, lalong-lalo na yung mga nasa probinsya. Mahiya ka naman. Ikaw kasi taong parang walang modo. Kaya
pati yung kabulastugan mo, sinisisi mo sa mga guro. Kawawang mga guro mo, pinagbintangan ni Auntie Claring, mga kababayan. O ito pa isang balita, si Pinky Lacson, mga kababayan, napikon na po sa baha. Ito ho ang sabi niya, basahin ko lang po mga kababayan. Hindi pa rin umano makontrol o mapigilan ang baha kahit gumastos na ang pamahalaan ng 1.9 trillion sa flood control management program ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2011 hanggang 2025, mga kababayan, ha? 2011 hanggang 2025, napakaraming administrasyon ng masagasaan itong sinasabi ni Pinky Lacson, no? Lacson, gobyerno gumastos na ng 1.9 trillion pesos sa flood control pero di pa makontrol ang baha. Pinky Lacson, total naiinis ka na sa mga pagbaha, lalong-lalo na etong 3 linggo na umuulan. Kahit kayo nahahadlangan sa Senado, hindi na kayo nakakapasok. Sa pagbubukas ulit ng Senado, oras na hindi na kayo naka-work from home, baka pwedeng buksan mo na, Panfilo Lacson, ang Blue Ribbon Committee. At mag-hearing na kayo tungkol sa maanumalyang flood control project. Hindi na po ito biro. Ito mga nangyari pagbaha. Pang-aabuso na ito ng mga politikong nagnakaw ng pondo sa flood control imbis na ayusin ang mga flood control sa kanilang distrito. O di, buksan niyo ang Blue Ribbon Committee. Magsagawa kayo ng pagdinig. Ipatawag ninyo ang mga dating bodyguard ni Saldico. Tanungin ninyo para malaman ninyo kung sino-sino itong mga pinangalanan na nila. Sa bagay, hindi nyo gagawin yan. Kasi mismong mga kasamahan nyo dyan ang tatamaan. Kayo ang nagtatakipan, mga buwaka ng ina kayo. Diba, mga kababayan? Galit-galitan para hindi mahalata na na hindi siya tumanggap ng malita. Galit-galitan sa baha-buang, mga kababayan. Parang nga naman sabi, galit si Lacson sa sa baha. Siguro hindi to nakatanggap ng malita. Drama lang yan, mga kababayan. Kunwari galit siya. At kunwari binabanatan niya ang gobyerno na ang gobyerno gumagastos siya ng malaki diyan sa flood control na yan. Trilyon ang ginagastos niya pero hindi naman nakontrol ang baha. Kinakailangan niya sabihin yan, mga kababayan, para hindi siya pagbuntungan ng galit ng mga Pilipino na ngayon, lalong-lalo na, mga nakakaranas po ng mga pagbaha sa kanilang lugar. Mga kababayan kong Pilipino, sa mga nakapanood po ng video ito, lalong-lalo na po kayo mga tinamaan ng baha, mananahimik pa rin ba kayo? Hayaan nyo ba na taon-taon, buwan-buwan, tuwing may darating na bagyo, binabaha ho kayo? Masasanay na lang ba tayo, mga kababayan, sa mga pagbaha? Tatanggapin na lang ba natin yung sinabi ni Marcos na, eto na yung new normal? New normal ang puta. New normal daw. Ito na yung new normal ng buhay ng mga Pilipino. Tuwing may bagyo, nakakaranas ng baha. Papayag ba tayo niyan na hindi po nila ito solusyonan? Taon-taon po, napakalaki ho ng budget na inilalaan para sa mga flood control na yan. Pero hindi po napupunta sa tamang proyekto. Binubulsa ho, mga kababayan. Bakit sa Davao City? Maayos naman ang flood control. Hindi naman, mabihira naman hindi naman ganun kalakihan ang pondong ibinibigay sa Mindanao. Bakit ang Davao City?
may mga nangyayaring pagbaha sa Davao City. Pero 1 oras, hupa na yung baha. 2 oras, pinakamatagal na yung 3 oras, hupa na yung baha. Kasi maayos ang flood control project. Nagsasabay lang yung buhos ng ulan, tubig mula sa bundok na malakas din ang ulan, sabay nag-high tide sa dagat, kaya hindi makalabas ang tubig na baha sa dagat, kaya naiipon at nagkakaroon ng baha sa Davao City. Pero pagka nawala na yung high tide, mabilis na dumadalo yung tubig baha kasi nga maayos ang flood control. Bakit nagagawa ng Davao? Bakit hindi natin gawin ito dito sa Kamaynilaan? Para meron naman tayong maakit na mga foreign investor. Wala tayong maaakit na mga foreign investor ganitong baha ng baha sa atin. O kita nyo dito, ilang linggo na pong nagbabaha? 3 linggo na. 3 linggo na rin po kayo nagtitiis, mga kababayan ko, sa baha ng bahay ninyo. Hindi na po kayo nakakakilos ng maayos. Hindi na po kayo nakakatulog ng maayos. Yung mga dating ginagawa ninyo sa pang-araw-araw, hindi nyo na nagagawa dahil may tubig baha sa inyong bahay. Mga gamit ninyo nangasira na dahil sa tubig baha. Hahayaan na lang ba ninyo na taon-taon tuwing may bagyo o buwan-buwan tuwing may bagyo na binabaha tayo? Hindi ba kayo mag-iingay? Ba kumilos na po kayo, mga kababayan? Mag-ingay na po kayo. Okay. Ito pa isang balita. Good news ito, mga kababayan. Itong ginawa po ng Amerika sa ICC. Congratulations, President. Ano pangalan nitong presidente ng Akane, na presidente ng ICC? Itong Japanese na babae na si Akane. Congratulations sa iyo, madam. 2 ho sila, mga kababayan, ng nabigyan ng sanksyon ng Amerika ito, the US imposed sanction on the International Criminal Court o ICC. President and a senior trial lawyer at the court, Secretary of the State Marco Rubio said on Tuesday, mga kababayan. US sanctions International Criminal Court President. Hindi lamang po itong si Akane Itong presidente ng ICC ang nabigyan po ng sanksyon ng Amerika, kundi yung isa pang senior senior trial lawyer, mga kababayan ng ICC, may sanction din po. Ang sanction ho nila na ipinataw ng Amerika ay kung meron man silang mga mga assets na nasa bansang Amerika, hindi po nila pwedeng magamit. Ayan. Naka-freeze na ho, mga kababayan. At kung meron po silang mga financial system na transaction o transaction man about sa financial nila na nasa US, hindi na rin po nila ito magagalaw. 2 po, parehas. Lahat po naka-freeze. In-freeze po, na-freeze po yung kanilang mga ari-arian. Kung meron man silang ari-arian sa bansang Amerika, lagot sila. Hindi po nila ito magagamit, mga kababayan. Sana sa mga susunod na buwan, hindi lang ganito ang matanggap ng ICC. Sana tuluyan ng mabuwag ang ICC para makauwi na ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.